Ito ay isang libong taong gulang na abandonadong kastilyo sa Italia. Nagsimula ang kasaysayan nito noong 1029 at ito ay inabandona noong 2021. Nandoon pa rin ang lahat, iniwang lubos at unti-unting nabubulok. Hayaan niyong ipasyal namin kayo rito. Oo, narinig mo. Tama. Ang kastilyong ito sa matataas na bundok ng Italia ay halos 1,000 taon na. Nagsimula ang kwento nito noong 1029 nang unang nabanggit sa mga tala. Isang matibay na kuta ang itinayo sa burol na ito para mangibabaw sa lambak at kontrolin ang galaw sa mga bundok. Pagsapit ng mid-20 siglo, nagbago ang kapangyarihan dito. Noong 1100 at 64 ipinagkaloob ni Balbrosa ang kuta sa pamilya Malaspina na nagmarka ng simula ng daan-daang taon ng pamumuno ng isa sa pinakamaimpluwensyang dinastiya sa Hilagang Italia. Mula noon, ang palasyo ay hindi na lamang isang himpilang militar, naging luklukan na ito ng kapangyarihan. Nagbabantay sa mga sinaunang rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa baybayin patungo sa puso ng Hilagang Italia. Pero hindi lang digmaan at kapangyarihan ang papel nito. Kaya naman, noong unang bahagi ng 1300, nagbigay din ng kanlungan ang kastilyo sa isa sa mga pinakamaimpluwensyang manunulat sa kasaysayan, si Dante Alighieri, ang sumulat ng The Divine Comedy. Sa paglipas ng mga siglo, patuloy na nagbago ang kuta, pinatibay ang mga pader, pinalakas ang mga tore, at pinalawak ang mga tirahan. Ang dating estrukturang pananggol ay naging marangal na tirahan na pinagtagpo ang politika, kultura at estratehiya. Ngunit pagsapit ng ika-18 siglo, unti-unting nawala ang kahalagahan nito. Lumipat ang pamilya sa bundok, nawala ang halaga ng mga daan, at naiwan ang kastilyo. Kaunti lang ang nagawa ng ika-20 siglo para iligtas ito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng Italyano ang kastilyo. Makabagong restorasyon noong 1980s ang nagpanumbalik sa mga bulwagang ito, ngunit naulit muli ang kasaysayan. Muling isinara ang mga pinto at muling nanahimik ang mga silid. Ngayon, ito ay nakatiwangwang na lamang. At kung sakaling may 1-2 milyong euro ka lang na nakatabi, naghihintay pa rin ang lugar na ito na mailigtas. Maligayang pagdating sa Bros of Decay. Ako si Leslie, kasama si Luke, at narito kami upang suriin ang kagandahang ito ngayon. Ang 1,000 taong gulang na abandonadong kastilyo sa Italia, isa itong halimaw. Oh, ramdam mo talaga ang medieval na panahon, parang matibay na kastilyo. Oo, siguradong ito ay isang battlement at ginawa talaga ito para doon noong mga 1,450. Pero bago namin ipakita ang loob at labas ng kamanghamanghang kuta, ipapasyal muna namin kayo sa paligid ng ari-arian. Ang nakakalungkot lang dito ay iniwan na ito ngayon. Dati itong museo sa loob ng ilang panahon at iyon ang nakakaintrigang bahagi ng kasaysayan. Kasi pagpasok natin sa loob, parang museo pa rin ang itsura nito. Nakakalungkot kasi hindi naman kailangan ng malaking restoration para muling maging museo ito. Gumagana pa ang mga ilaw. Oh, well, isa sa mga iyon. Ang weird lang na may nagbabayad pa rin para doon. Tingnan mo, malamig ang Italia. Oo, mga 7:00 ng umaga ngayon. Nagdesisyon kaming gawin ito ng maaga. Hindi namin alam ang lahat ng detalye tungkol dito, kaya kailangan mong mag-ingat. Oo, matagal-tagal na ring walang nagpuputol o nag-aayos dito sa kasamaang palad. Narito na tayo sa harapang pasukan. Oo, hindi mo talaga mapapasok to ng walang susi. Oo, at maswerte tayo na may bukas na pinto sa gilid, kung hindi, halos imposibleng makapasok dito. Oh. Tingnan mo yung napakalaking kampana doon. Tingnan mo. Siguro bago tayo umalis, papatunugin ko yan. Gawin natin yan sa dulo ng video. Para ba yan sa alarma? Sa tingin ko, parang laro ng mga sumasalakay o kung ano man yun. Oh, Parang kailangan kong tawagan yon. Pero mamaya na. Sige, yung pasukan sa harap ng lugar. Ano tawag doon? Yung tulay na naiaangat?
Akala ko na iaangat na ang tulay, pero hindi dito. Hindi, pero may mekanismo sa loob na titingnan nila. Oh, gagawin natin yon pagpasok natin sa loob. Merong isang napakaliit na bayan. Nakadikit din dito. Oh, Nandoon lang iyon sa itaas. Baka nakita na nila ito sa drone shots. Pero dyan banda ang magiging pasukan natin. Isa pang bagay mula sa labas, makikita mo dito na naitayo na ang mga pader. Kaya ang lugar na ito ay umiiral na mula pa noong 1029. Pero noong 1459 ang pamilya Malpesa na nagmamay-ari ng lugar na ito ay ginawang parang kuta ito, tinaasan ang mga pader, nagdagdag ng mga butas para sa artilyeriya at ginawa itong isang estrukturang depensibo laban sa mga kalaban at iba pa. Kaya doon mo makikita ang huling anyo ng pagkakabuo nito. Sige, tara, tingnan natin. Isara na natin ito oh, sa mga pintuang kahoy ng lugar. oh. Gusto ko ito. Astig paano sila magsara, magbukas, at paano sila tingnan, grabe. Tingnan mo, naisip mo ba na pumasok lang tayo sa lugar na dati tirahan ng mga hari at Panginoon noon? 1,000 taon ng kasaysayan ang naganap sa mga pader na ito. Nakakabaliw? Sa palagay ko, napakabighani nito. Hindi ko alam anong kwarto ang pinasok natin. Oh, medyo mahirap tukuyin. Ibig kong sabihin, ito ang welcoming desk para sa turismo. Oo, noong na-restore ito noong 1985, sigurado akong pamilya Parisina yon. Sa tingin ko sila ang bumili ng lugar at pagkatapos ay inayos nila ito. At pagkatapos ay pinatakbo nila ito ng 40 taon halos bilang isang destinasyon ng turista. Hindi malinaw kung bakit pero ibinenta o iniwan nila ito. Mayroon pang maliit na daanan na paakyat dito at dinadala ka nito sa butas ng artilyeriya, sa bintana doon sa itaas at maaari kang bumaril mula doon. Ito ang orihinal na sagisag ng pamilya Malaspina. At oo, sila ang namumuno sa kastilyong ito mula pa noong 1169. Ang tagal na nun, bihira kang makakita ng ganito katandang lugar. Hindi talaga, kakaunti lang ang mga lugar na may libong taong tanda na na-feature sa channel. Ilalagay ko ang link dito sa taas. Isa rin itong lugar sa Italia, kaya ang reception hall, oh tingnan mo ito, astig din. At pati na rin ang mga ilaw sa pader, mukha talagang medieval, at talagang isinama sila mismo sa mismong pader. Ano nga ulit ang unang kwarto dito? Ulitin mo nga? Nandito kami kahapon ng medyo gabi na. Oh, Tama. alam mo na naman, Oo, naalala ko. ito ang kwarto ng banquet, grabe. Ang malaking bulwagan ng kainan. Dito noon kumakain ang mga Panginoon at Reyna. Hindi ko alam paano magsisimula sa ganitong kwarto. Oo, pwede ba nating laktawan muna ito at balikan na lang mamaya sa video? Sige, gawin natin yan. Oo, kasi parang mas maganda rin kapag wala dito ang ilaw. Punta muna tayo sa bakuran, kaya manatili kayong nakatutok dahil makikita nyo ang buong tour ng kwartong ito, isa pang crest sa bakuran. Oo, iba yon. At kung makikita nyo ang korona sa taas dito, alam nyo na, helmet. Alam nyo na ang pamilya ay maharlika at lumaban sila sa mga labanan at karapat dapat silang maglagay ng helmet sa ibabaw ng kanilang sagisag. Kaya yun ang pintuan na kanina lang natin pinagtayuan sa harap. Oo, itong bahagi na to, talagang gusto ko kasi parang tunay na medieval or parang set ng Game of Thrones. Alam mo yon eksakto kung saan pumapasok ang mga kabayo at mga kabalyero. Oo, O dun sa taas, makikita mo ng kaunti yung mekanismo, di ba? oo. Sa tingin ko may tao, siguro bantay o kung anuman, na nakatayo doon tapos iaangat niya yung gate o kung anuman. Oo, tama. Kailangan mong buhatin yung mga bakal. Wow, gusto kong silipin dito.
Kasi nakalibot na tayo sa kastilyo kahapon, pero hindi pa natin natitingnan ang kwartong ito. Tingnan mo, wow! Oh, syempre. Kasi, kastilyo ito na walang wine cellar at walang 2 dosenang bote na naiwan pa roon. Tingnan mo to, lahat sila puno pa. Gustong-gusto ko ito gawa sa kahoy. Alam mo ba kung para saan yan? Para yan sa paglalagay ng tapon. Tama. Oh. May mga palamuti pa ang mga ito. Ay, wow. Oo, talaga. Napaka-eksklusibong alak. Sa palagay ko, ito na ang wine cellar noon. Looks like it. Oh, tingnan mo ito. Ano yan? Totoong medieval na chandelier. Wow, ang ganda naman yan. Sige, labas na tayo ulit. Napakalaking karangalan na nandito ako. Alam ko, ibinenta ang kastilyo noong 2021 sa halagang 1-2 milyong euro. Sa tingin ko, hindi naman ganoon kalaki ang halaga para sa isang kastilyo. Hindi, at syempre kailangan pa nitong maipaayos. Pero ang ibig kong sabihin, Hindi naman ganun kalala para sa 1,000 taong gulang na kastilyo. sa totoo lang, hindi naman ganun kalala. Sa ganitong lugar, dapat maayos at tama ang lahat ng gagawin mo. Oh, Yan ang bagay eh. Malaki ang gastos, syempre. Pero lahat ng pinto ay bukas din. Yan ang bagay na hindi ko maintindihan. oh. Parang wala na silang pakialam tungkol dito. Medyo maliit lang naman ang kastilyo, di ba? Oh, maliit nga, maliit talaga. Hindi naman ganoon kalaki ang bayan na kailangang protektahan o depensahan. Pero isa rin itong mahalagang lugar at daanan ng kalakalan na dumadaan dito, kung saan dati nagpapahinga at natutulog ang mga tao. Nababalikan natin mamaya para tingnan iyon. Ang balon, ang balon. Malalim iyon, diretso sa silong. Tingnan mo. Oo nga. At pagkatapos, Oh, itong bakuran. Nakakatuwa ito para sa akin. oo, sa tingin ko rin. Madalas kong iniisip kung paano ito noon. Kung paano ito noong mga siglo na ang nakalipas. Noong andito pa talaga sina mga kabalyero ng Panginoon at lahat ng tao. Noong 1,400, nagdagdag sila rito ng kapilya bilang ekstensyon. Kaya 500 taon pa lang ito. Makikita mo rin ang pagkakaiba ng mga ladrilyong ginamit nila rito. Oh. Matagal nang nandito ang tore na ito, samantalang 500 taon pa lang ang kapilyang ito. Tingnan mo ang pinto. Wow, hindi ba't ang ganda niyan? Oh, hindi pa rin nagbago ang pinto. Hindi. Tuloy ka sa loob. Tingnan mo yan. Isang napakaliit na kapilya. Oh, And sa Aleman, nakasulat dito. Gelobt sei das Allerheiligste. Bakit? bakit ito nakasulat sa Aleman? Hindi ko alam. Nasa Italia tayo ngayon. That's so weird. JHS. Pareho rin ang sinasabi at logo sa pintuan. Ha? Oh? May maliit na lugar sa loob ng pader kung saan pwedeng ilagay ang alak ng pari at ilang likhang sining sa kapilya. Pakiramdam ko ay luma na ito. Oh. Sandali, magsabi tayo ng bagay. Ingas. Ingas si Ingas. isang bagay. Oo, ang Hunton Jesus na variant. Yan ba ay kay San Antonio? Oo, Naniniwala ako. maaaring ganon. Oo. Napakagandang eskultura, malamang gawa sa plaster. Hindi naman yan sobrang luma. Nandito pa rin ang mga upholstered na upuan. May crest ba ang mga ito? Wala, parang mga kupas na disenyo ng bulaklak lang. Wow, nakita mo ba itong cruise? Siya nga pala. Alin doon? Ito ba? Mukhang krus ng pilgrim yan, krusipiho. Paano mo nga ulit tinatawag yon? Crusadian ba? Oo nga, mga crusader. Mga crusader? At sumasakay sila doon. Sa kabayo o kung anuman? Oo.
Tingnan natin sa kabila, may ilan pang piraso ng sining. Hindi totoong painting to, print lang. And they were also. Donor, Yani at Santo. Wow! Alberto Di Putrio. At gusto rin nila ang kandilang ito dito. Oh, Ang galing nito. Grabe ang daming nakasabit dito. Huwag na nating gambalain. Sa tingin ko, ito ay patungo. sa mekanismo ng tulay, tama ba? Nakatayo ka sa labas, sa tulay. Doon tayo galing. At pagkatapos, ano? Walang koneksyon yan kahit saan. Sa tingin ko, mano-mano na ngayon, pero dati ganyan din. Inaangat mo ang tulay dito. O yung mga rehas? Oh, mga rehas yan. Hindi tulay. Paano mo tatawagin yon? Pati mag-drawing ng mga rehas. Oh, At may isa pa silang kampana dito. Nako, gusto ko talagang pindutin to. oh, Wow, sige, tara pa tayo. Oh, tingnan mo, kakakita ko lang na pwede rin pala tayong umakyat sa ibabaw ng mga pader ng kastilyo. oh, ang astig pakinggan yan. Tara, mag-ingat tayo, maluwag ito. Okay. Oo, sa tingin ko. Itong mga railing dito ay nilagay noong 18 at 1985. Noon, walang railing para sa mga kabalyero, Panginoon at Hari. Kapag nahulog sila, tuloy-tuloy talaga. Oh, medyo makiti dito. Oh, Diyos ko. Diyos ko. ano? Ang ganda ng tanawin dito sa taas. Wow. Wow! Wow. Namangha ako. Oh, magkaroon ng kastilyo na ganito kataas. Tingnan natin. Ito ang Libra. Oh, bawal tayong masyadong mataas dito. Tingnan mo lang. Siguro sa Guardiara, ang astig. Pitong-daan at 50 metro ang taas natin mula sa dagat ngayon. Oh. Pero parang mas mataas pa nga. Oo, sigurado. Sige, balik na tayo. Maraming bagay na makikita dito sa lugar na to. Oo, pwede na tayong pumunta sa taas. Ibig kong sabihin, inilatag na nila ang pulang karpet para sa atin. Oo nga. Pati na rin ang amoy na nanggagaling sa kwarto ay puro at dalisay na kaligayahan para sa ilong ko. Tama, itong kwarto na to. Oo, eto yung hindi gaanong interesante sa dalawa. Oh, pero maganda ang fireplace dito. Kung nandito pa ang orihinal na gamit, magiging kakaiba talaga ang kwarto na ito. Siguradong yung marmol na fireplace at mga detalye nito, Marmol at kahoy. napaka-cute ng mod dito sa itaas. Oo nga. May 2 mod. Ha? Oh, sa tingin mo ba sisindihan nila yon kahit may kahoy sa loob? Oh, Sa tingin ko, oo. napakakakaiba. Pero tiyak na ito rin ay isang malaking kainan o banquet room kung saan sila nagdaos ng magagarbong party noong araw. Ito ba ang mga orihinal na mesa? Hindi. Hindi. Hindi talaga. Siguradong hindi ngayon. Hindi talaga. Maganda ang mga cabinet at chandelier. Oo nga, mas bago ito kaysa sa panahong medieval, di ba? Oo, sigurado. Mukhang estilong Renaissance Louis XV yan. Kung ikukumpara mo ito sa ibang chandelier dito, Oo, mas mukhang medieval yon. oo. Mayroon din itong fleur de life mula sa Florencia. Yeah. Fleur de lis ba tawag mo dito o Florencia? Hindi, Hindi ko alam kung paano tawagin ito na Fleur Florencia. Fleur de Florencia. Uy, tingnan mo. Ito si Dante Alacorte. Oh. Alam kong gusto mong magsalita tungkol dito. Sa totoo lang, hindi ko siya masyadong kilala. Pero ito si Dante Alighieri. Kung tama ang pagkakabigkas ko, siya ang sumulat ng Divine Comedy Dante's Inferno. Dito talaga siya tumira habang ipinatapon siya. Isa sa mga nagkanlong dito si Dante Alighieri.
Pagsapit ng 1300 si Dante ay hindi lang makata, kundi isa na ring politiko, palaisip at malalim na sangkot sa tunggalian ng kapangyarihan sa Florencia. Nang bumaliktad ang mga tunggaliang iyon laban sa kanya, ipinatapon siya, pinagbabawalang bumalik sa lungsod sa banta ng kamatayan, inalisa ng posisyon at napilitang manirahan sa ilalim ng proteksyon ng makapangyarihang pamilya sa Hilagang Italia. Sa kanyang pagpapatapon, tumira siya sa ilalim ng proteksyon ng pamilya Malaspina. Hindi bilang panauhin ng karangyaan, kundi bilang iginagalang na intelektual at kaalyadong pampulitika. Nanirahan siya malapit sa puso ng kuta, katabi ng pangunahing bulwagan na pinagdarausan ng talakayan, desisyon at pagdating ng balita mula sa labas. Ito ay naging isang mahalagang punto ng pagbabago sa kanyang buhay. Pagkahiwalay sa Frondes, nag-focus si Dante sa pagsusulat. Pagkatapos ng panahong ito, ipinagpatuloy niya ang banal na komedya, isang tula tungkol sa paglalakbay sa impyerno, purgatorio at paraiso. Si Dante ang bida, ginabayan ni Virgil at ng minamahal niyang si Beatrice. Sa paglalakbay, nakasalubong niya ang mga makasalanan. Pinuno, papa at makasaysayang tao, bawat isa ay may lugar sa moral na universo kung saan bawat gawain ay may konsekwensya. Kontrobersyal ang akdang ito noon dahil lantaran niyang inilagay ang mga makapangyarihang politikal at relihiyosong personalidad sa impyerno at tinalakay ang kasalanan, pagtubos at paglalakbay ng kaluluwa patungo sa Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit napakabighani ng kwentong ito. Ang mga pader na minsang kanlungan ng mahalagang tao sa kanluraning panitikan ay muling nakatayo ngunit ngayon ay walang laman. Isa siyang pampulitikang personalidad noong 1300 na nanirahan sa Florencia, Italia at ipinatapon dahil tinutulan niya ang isang partido roon. Tinanggap siya ng mga namamahala sa kastilyo at ginawa siyang panauhin. Matagal din siyang nanatili at naging malalim ang ugnayan niya sa mga tao rito. Oh, interesante siyang nandito dahil isa siyang influential sa panitikan. Oo, ang astig talaga at napakabait din ng mga konstas na ito. Oo. Bakit nakasabit ang bandila ng Pransya? Ay, bandila pala ng Italia. Colorblind talaga. Tama na, huwag na. Tiningnan namin ito kahapon, pero hindi ko gets ang kasaysayan nito. Oo, merong Amerikanong Alvarzi. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero ibig bang sabihin nun na may Amerikano lang dito? At narito naman ang Rusong si Nicola Dragon. 1925. 1943 noong panahon ng digmaan. Oo, hindi ko ito gaanong maintindihan. Nakatambak lang, baka sila na ang bahala. Sinakop na Italia. Ginamit marahil ang kastilyong ito bilang panangga noong digmaan. Oo. Maaaring ganun nga ang nangyari, di ba? Oo, yun nga. Sa tingin ko, okupado iyon kasi dito rin nakalagay na Ministero dell'Italia Occupata at inaakala kong ibig sabihin nun ay okupado. Oo, pero ang totoo, noong 1945 ang kastilyong ito ay wasak pa rin. Hindi pa ito na ibabalik sa dati. Oo. Kaya nanirahan sila noon sa isang kastilyong wasak. Oh, siguro may artilleriya lang sila dito sa bakuran, hindi ko alam. Oo, naranasan na ng kastilyong ito ang mga labanan. Gusto ko rin yung mga cabinet na bato. Bago tayo magpatuloy, pupunta muna ako rito. Oo nga. Dahil pininturahan talaga ang mga ito. Pasensya na, medyo siksik dito sa case. Mukhang si Dante ay may ginto pa rin dyan. Ito ay 1,166. Oh, sa Barbarossa. Barbarossa. Siya ang huling Panginoon na nagmay-ari ng lugar na ito at ipinagbili niya ang lugar na ito pagkatapos noon. Pagkatapos, dumating ang pamilya Malaspini at sila ang namuno sa kastilyo ng 7 siglo. Matagal na rin iyon para sa aming angkan. Bakit iba ang itsura ng mukhang ito kumpara sa iba? Mukhang ito ay isang painting sa tingin ko. Pero sobrang iba ito kumpara sa iba. Oo nga. Baka mamaya pa ito. Ang 1,788 ang huling araw na nanirahan dito ang pamilya Malaspina. Oo, iniwan nila ang kastilyo sa hindi tiyak na dahilan. Sige, ano ang meron tayo dito? Uy, mag-ingat ka. Tingnan mo, oh, nakuha ko na. Nandyan din si Barbarossa. Oh. At pagkatapos ay mayroon tayong crest. Isa pang crest. Hindi ko alam kung anong crest ito. Madalas na nating nakita ang crest na ito. Oh, Mukhang crest ng Swiss.
pero may korona sa ibabaw. At oo, Ilang beses na natin tong nakita. Oh, di ba? Hindi ba parang may sinasabi ito? 1,800. Hindi ko alam kung sino yon at napakalaki. Sigurado ka ba ito si Barbarossa? Sinasabi dito Obizo Malaspina. Ah, si Malaspina nga. Oh, yan ang kasunod. Kaya ilang taon pagkatapos nito, nakuha nila ang kastilyo noong 1,169. Pero maaaring ito na ang parang guhit ng pamilya noon. Sobrang makapangyarihang pamilya. Itong punit na guhit. Nakakalungkot kasi talagang maganda ito. Oh, talaga. Ang ganda talaga. Pwede ba tayong bumaba mula dito? Hindi ako naniniwala, ganun. Hindi, yung katabing kwarto. Tignan mo, oh. Oh, yung kwarto sa tabi ko. Ang daming bagay na pwedeng tingnan. Oh, nandito ang hagdan kaya may likurang kwarto dito at pwede tayong bumaba rito. At ngayon, oras na. Hanapin mo na ang kwarto. Oo, nandito na ulit tayo. Sa palagay ko, ito na ang paborito kong kwarto dito. Oo. Ang ganda naman nito. Parang totoong-totoong silid kainan ng mga medieval ito. Dito sa itaas uupo ang mga Panginoon. Oo, sa tingin ko, andito ang pamilya Malaspina, tapos lahat ng bisita nila ay nandoon sa ibaba. Tama ba? Tama, ganun talaga ang patakaran noon. Oo. Pasensya na kung mali ang bigkas ko ng Malaspina. Maraming pangalan kasing konektado sa kastilyong ito na dapat tandaan. Pero oo, Medyo kakaiba ang mga Italianong pangalan kaysa sa nakasanayan natin. ano to? Ang silid tanggap? Hindi. Ganun ba? Hindi. Hindi ko alam. Medyo mahirap sabihin. Paano ka nga ba makakarating doon? Hindi, isa itong silid tanggapan. Oo, ito nga. Ito ang silid tanggapan. Sige, nagtanong lang ako saglit. So dito ba umuupo dati ang pamilya Malaspina? Ano bang meron dito sa inyo? Hindi, ipinapakita ko lang ito. Wow! 4 na ranks. Ang ibig kong sabihin siguro hindi ito original, kundi isang painting na ipinagawa noong 400, hindi ganon. Hindi ganun. Hindi. Hindi. Oo, 1,244. 1,244. 1,200 at 1,200 at 44, maaaring siya ang namuno rito. Oo, posible iyon. At dito rin makikita mo ang Sala Piano Terra, Prima della Restauratio. Dito sila nagre-restore. Sige, puno ito ng dumi, pero nire-restore nila ang lugar na ito noong 1,985 at pagkatapos ay binuksan nila ito sa publiko. Tumingin ka pa sa camera. Pasensya na. Hindi, ayos lang. Iniisip ko lang tapos doon may booth ka para magsalita. Siguro minsan lang nila itinatayo iyon. Tapos magsasalita sila sa mga tao at bisita na narito. At parang collage ng mga larawan. Hindi. Alam ko kung para saan yan kapaki-pakinabang. Oo, kung ganon, mga magagandang larawan lang to, alam mo yon. Oh, magagandang larawan nga sila. Noon, magkakaiba ang tuwalya depende sa bansa. Oh, ilang beses na rin akong nagpa-restore nitong mga nakaraang taon. Gusto ko talagang makita ito. Grabe ang laki nun. Oo. Ngayon ko lang napansin yon. Oo, medyo kupas na. Oo, parang tunay na orihinal na pintura yan. Malamang daan-daang taon na ang tanda, pero nakasabit pa rin dito. Oh. Tingnan mo, hindi mo rin pwedeng baliwalain ito. Oh, Ito ang tagapamagitan na may stained glass sa loob. Kamangha-mangha talaga ito. Sa palagay ko, kapag naliwanagan, magliliwanag ang kwarto ng mga kulay ng bahaghari. Oh. Ang galing. Tutugtugin ko ang isang key. Hindi. Medyo pangit. Ano yun? Tren ng Diyos, Steinway, Diyos, Crotrain, Steinway. Nakita ko na si Steinway dati. Steinweg. Steinweg. Oo, tama ka.
Sige, oo. Mula sa mga lugar ng hari at reyna, bababa ka sa mundo ng mga karaniwang tao. Siguro pati na rin mga mararangal na bisita. Sa tingin ko, para makapasok dito, kailangan mong maging marangal at may halaga noon. Kasi kung hindi, hindi posible. Medyo kakaiba rin itong piraso na ito dahil kung titingnan mo ang ulo, isa itong estatwa ng Budista. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit nandito yon. Sino ang naglagay niyan dito? Oh, pero maganda naman ang piraso na yan. Oo, tumanggap sila ng mga ipinatapon kaya malamang bukas din sila sa iba't ibang relihiyon. Gitnang panahon ng Italia. Malamang hindi. Hindi ko alam, mukhang lahat ng tao doon ay erehe. Oo, totoo yan. Malamang Kristyanismo lang. Magandang kabinet ng gusali ito. Iniisip ko kung tunay ang mga ito. Siguro huling orihinal. Oo, may ilang mga crest, malaspina, sabi dito. Oh, puro malaspina 1,129 ito. Malamang ganun kapag yung mga ganong klase ng pamilya, nag-aasawa sila sa isa't isa at nagkakapamilya. Tapos pinagsasama nila yung mga crest nila para makabuo ng bagong crest at lumalaki sila bilang isang pamilya. Kaya makikita mo, parang puno na talaga siya mula pa noon, di ba? Oo. Pero nag-evolve din sila para maging mas malinaw na puno. Pero napansin din natin sa labas na parang iba ang crest, hindi lang puno. Oh, Tama, pero parang para lang ito sa crest ng malaspina. Hindi. 1,729 at pagkatapos ito ay nadagdag noong 1,275. Oh, kaya nag-e-evolve ito tulad ng sabi mo at ito ang orihinal. Malamang. Oo. Dito makikita natin ang mga piraso nyon. Dati itong museo. Oh. May ilang vitrines na cabinet akong nakatayo rito. Oh, pero matagal na yon. Oo. Sana may dumating na magdesisyong gawing isa. Museo ulit. Dante, ayan na naman siya. Dante na naman. Oh. Oo nga pala. Oo, ang gaganda ng mga ito. Ito yung madalas kong nakikita sa mga simbahan. Oo. Yun yung mga yun. Hindi ko alam kung anong tawag dito, kung paano tawagin ang mga upuang ito. Hindi ko rin alam. Hindi. Palaging mataas at marangya ang mga ito. At maganda ang pagkakaukit. Talagang gusto ko sila. Nakita mo ba ang kandelabra? Diyos ko, hindi ko nakita. Nakatingin lang ako pababa hanggang ngayon. Ang astig talaga ng piraso na yon. Paumanhin, Oo, may mga ardilya dito or isa lang yata. may ardilya. Nakita rin namin siya kahapon. Oo, medyo pilyo siya at medyo mosisa. Nakasabit lang siya sa pader. Tingnan mo, umamin. Hello? Nakikita mo siya doon sa taas? Oo. Anong ginagawa niya? Ikaw ang bagong residente. Ay, ang ganda. Oo nga, isang QE. Sinisira lang niya ang kastilyo. Sige, ituloy natin ang paggalugad. Sabi ko, sino ang nasa kastilyo? Sino ang nasa kastilyo? Oo, napakaganda nito. Tunay na kagandahan. Oo, sige. Tara pa tayo. Pakiramdam ko talaga na ito ay orihinal na piraso mula mismo sa kastilyo. Oo, napakatibay at mabigat nito. Tingnan mo. Oo, at yan ang eskudo ng Malaspina. Iyan ang huling eskudo na nakita natin sa plaque doon. Kaya mukhang lumana. Maaaring ito ang simula ng kastilyo. Oo, kakaiba kasi itong eskudo na ito ay walang petsa o taon, kaya hindi natin alam. Pero lahat ng sumunod doon ay mula huling bahagi ng 1,200 S. 12 dito, eksakto. Gusto ko rin itong mga ito. Sobrang simple. Nakakatawa sila at ang ganda nila. At pagkatapos, ang loob ng fireplace, gawa lahat sa bato, nandoon pa rin ang mga block, pati ang mesa ng handaan. Isipin mo na lang na si Dante ay nakaupo dito. Tingnan mo. Oo. Ibig kong sabihin, parang orihinal na mesa ito o talagang lumang mesa. Ang astig isipin yung mga bagay na yon at pati yung mga upuan sa paligid. Wow, oo, maganda ba sila? May mga paa sila. Oo. Para saan ito? Sa tool. Hindi ko alam, titingnan ko lang.
Mahirap sabihin. Ang hirap sabihin, parang may butas na usok. Oo. May ilang ilaw sa dingding dito. Napakagandang mga upuan sa sulok. Sobrang ganda rin. Oo nga. Oo, gusto ko talaga yon. At pagkatapos, isang napakalaking painting sa kahoy na panel. Nakasulat dito, wow, hindi ito ay Quiglia, ika-11 ng Setyembre. Kaya 1,000 at 100 taon na pala ito. Kung ganon, Oo, pero hindi tugma, di ba? walang sense yon. Siguro 1,900, 11 nga. Baka 1,900, 11 nga yon. Oo, walang sense yon. Mukhang masyadong maganda. Oo. Mukhang masyadong maganda. Oo, hindi ako naniniwalang 1,000 taon na yan. Hindi. Uy, tingnan mo yung parol na yan. Ayos yan, ang astig. Oo, yun nga. Medyo nakakatawa talaga. Tiyak na mula pa ito sa panahon ng museo. Oo. Sa tingin mo sila ay Baka sila ang may-ari o kung ano. Alam mo, nakakatawa, nagbihis pa talaga sila para dito. Wow, uy, ang ayos ng itsura mo. Tara, punta tayo sa basement. oo. Mag-ingat ka, Luke, sa sahig na to. Hindi ko alam kung anong problema nito, pero parang sira na talaga. Sa tingin ko, yung ibabaw lang ang bumagsak. Oo, pero hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Hindi, ayos lang. Oo, heto na. Papasok na tayo sa basement. Ito yung nakita lang natin. Look, ito ang balon. O tumingin tayo mula dito sa taas. Hindi naman malalim. Hindi naman talaga. Sa palagay ko, mas malayo pa iyon dati. Pakiramdam ko puno na ito. Di ko alam bakit. Oh, siguro para palakasin ang istruktura. Hindi ko alam. Pakiramdam ko pumasok tayo sa lugar kung saan nila ginagawa ang mga sandata noong unang panahon. Parang doon nila ginawa sa anvil yung malalaking espada at iba pa. At ang mga kagamitan. Oo, inayos din nila ang kastilyo sa iba't ibang paraan. Oo, parang mukhang pandayan dito. Oo nga. Oo, meron tayong mainit na uling at pwede kang magpanday ng mga bagay. Oo, Lugar ni CPV. CPV. Orihinal yan mula sa kastilyo. Grabe. Ay, astig din ito. Oh, Isang palanggana ng kung ano. At narito ang lahat ng bisagra ng mga pinto at lahat ng kailangan nila para sa estruktura ng lugar. Wow, ang dami pa ring gamit dito. Oo, parang nararamdaman mo yung lumang pandayan, lahat ng bato mula sa kastilyo. naniniwala akong bahagi ito ng oven. Hindi, ilalagay mo yung espada doon. Oo, posible. Oo, tingnan mo dito. May tile ng bubong tayo at nakasulat dito. 1,680, parang ganon. 80. Oh, hindi ko alam kung ano yon, pero 85. Sino kaya ang nakakaalam? Nabasa ko online na may mga lihim na lagusan ang kastilyong ito. Karamihan ay sarado na, pero ito ay isa sa natitira. At ginagamit daw ang mga yon kapag inaatake ang kastilyo para makalabas at makatakas ang mga tao nang hindi sila nakikita. Oo, hindi talaga ito para sa kasing tangkad mo. Mag-ingat ka. Oo, dito na nagtatapos. Nasarado ito sa isang bahagi, pero makikita mong ginamit ito bilang daan ng pagtakas. Noon pa. May kama ba na totoong kama? Sige. Sige, dahan-dahan kang bumalik. Dahan-dahan lang. Umalis na tayo sa silong. Panahon na para pumasok sa tore. Akyat tayo dito. Sobrang excited ako na pumasok sa tore. Tara na! Ay, ang ganda ng pasok ng ilaw ngayon. Grabe, ang dami-daming gamit dito. Makikita mo na parte ito ng museo noon. Siguradong sigurado. Kinolekta nila ang lahat ng iba't ibang artepakto
mula sa kasaysayan ng Kastilyo. Sa loob nito, ganito lahat ang mga bato at pagkakayari. Oh, ito ang hindi. Isa itong talaba. Isang inukit na bagay na marahil ay mula pa sa simula ng lugar na ito. Dito, sa cabinet na ito, makikita mo rin ang mga gamit, ang mga bakal at lahat ng ginamit nila, ang gunting at mga pako para buuin ang lugar na ito. Wow, nakita mo ba ang kahoy dito sa itaas? Iyan ay isang overdoor para sa kung saan man. Wow, parang isang mythical na eksena ito. Oh, Nakikipaglaban siya sa isang centauro. alam mo yun? Parang kalahating kabayo, kalahating tao. Uy! Ang astig nun. Hoy, Oh, Buttermaker. tama ba? Mas marami pang mga gamit dito. 2 dosenang iba't ibang bagay na ginamit nila. At syempre, itong napakalaking bellow. Oo, bahagi yan ng pandayan. Oh, Yan ang ginamit nila para sindihan ang apoy at gawing sobrang init. Bawat kabinet ay puno ng kasaysayan. tara maglakad tayo dito. Napakalaking pader ng mga kagamitan. Hindi ko nga alam kung paano ilarawan lahat ng mga bagay na to. Oh, Para ito sa pasta, ito ang pasta. Oh, para ito sa pasta. syempre, nandito pa rin tayo. Para ito sa isang bagay na gawa sa lana. Nagkaroon kami ng cute na museum tour sa tinuluyan naming lugar. Oh. Doon ko nakilala yung gamit. Para iunat ang lana para matanggal ang pagkakabuhol nito sa kahit anong paraan. Ang daming iba't ibang bagay. Mag-ingat ka sa bag mo. Ang dami kasi. Maraming tao dito, kaya baka matumba mo agad ang mga gamit. Oh, heto na pala ang anvil talaga. Oo nga. Oh, at isa pang bellow. Ay wow, mas buo lang pala siya, hindi mas malaki. Nagsasalita ng boot doon sa taas. Oh, at mas maraming kahoy na panel doon. Oo, may mga labanan at parapet din. Oo, lahat ay punong-puno ng mga kagamitan. Kukuha ako ng random na gamit dito. Mukhang gamit ito sa halamanan. Ilan kaya ang nagtrabaho at tumira rito noon? Nakakabaliw isipin. Diyos ko, Uy, tingnan mo, may mga crest din ng chandelier. talaga. Oo, napakaliit ng mga crest. Oh, nakasabit sila. Tingnan mo. Iba talaga. Siguro ito rin ang orihinal na chandelier na kinabitan ng kuryente noon. Oh, Ang astig talaga. ang ganda ng kwarto. Ito ba ang gilingan ng bato? Oo nga, mukhang ito nga. Oh, sigurado akong ito ang pinaka-interesanteng bahagi ng museo. Masasabi ko yan. Kung mas organisado at may label ito, tiyak mas maiengganyo ang mga tao bumisita. Ang peking gawa, malamang yun nga yun. At may isa pang balon dito sa ibaba. Pwede mo bang itutok ang ilaw dito? Para malaman ang lalim nito? Oo. Malalim talaga ito. Mahaba ang lalakbayin at maraming lagusan sa ilalim ng kastilyong ito. Sige, akyat tayo sa susunod na palapag. Mag-ingat, Luke. Baka tamaan ng ulo mo ang ilaw. Minsan nabangga ko na ulo ko dito nung di naka-on ang camera at masakit talaga. Sige. Sige, sandali lang. Sige lang. Gagawin ko lang ng ganito. Sige, nandito na tayo sa susunod na palapag ng lugar na to. Mas pino ang silid museo na ito. Mukhang ito rin ay naging silid para sa mga piging noon. Isang kainan, isang lugar kung saan nananatili ang mga Panginoon at Reyna. Ang sagisag ng pamilya. Oo, paulit-ulit itong lumalabas. Itong tunay na medieval na mga chandelier na gawa sa bakal. Uy Dante, muli, Dante. malaki ang inspirasyon niya sa lugar na ito. Gaano kaya siya katagal dito? Maaaring dito niya naisulat ang ilang tula. Oh, posible nga. Isang lugar ng tunay na kasaysayan kung saan bumabalik ang mga sagisag.
Ang daming impormasyon na nakaayos kahit saan. Sangkatutak ng mga papeles. Oh, may timeline dito. Oh wow, umaabot pa ito noong 82,200 at 13 na pader at dito na natapos. Wala nang mga petsa dito sa bahagi na ito. Pati si Hercules nandyan, Antonius Hercules, wow. Oo, may mga libro at lahat para sa mga turista na pumunta dito noong 80, 90 at 2,000 para mag-enjoy pati na rin sa mga lumang larawan ng bayan. Iyan ay katabi lang dito. Ang simbahan at ang mga kampana. Gusto ko ang lugar na upuan. Pwede kang umupo dito, tanawin ang mga bundok. Konting silip. Ang ganda ng tanawin. Kung lilingon ka dito, tingnan mo ito. Hindi ko alam kung kita ito sa kamera, pero makikita mong wasak ang kastilyo at may mga scaffolding sa paligid. Makikita rin kung paano nila ito inayos dati. Malaking pagsisikap ang ginawa para maibalik ang lugar na ito. 1,737 ang nakalagay sa display cabinet na yon sa itaas. At gusto ko talaga yung larawan sa tabi nito. At parang yun talaga ang orihinal bago ito na-restore. Kasi makikita mo na wasak na ang mga gilid nito. Isa pang version ng crest. Oo, makikita mo ang mga agila sa korona at may katabing libro tungkol sa kanila. Oh, Oo, ang ganda ng kampana. Tara, sa next na palapag na tayo. oh, Oo nga pala, ito rin ay talagang interesante. isang napakalaking pugon. Magiging isang napakagandang silid din sana ito para sa kanila. Narito na naman ang eskudo. Oh, ito ay, Ito ang huling hagdang eskudo. Siguro pati, oh, maaring, sinasabi mo kanina yon. Oo nga, ang punong iyon at ang mga baluktot nitong sanga, ang huling eskudo. At yung medyo mas parisukat ay isa sa mga nauna. oh, Oo. Gawa rin ito sa kahoy. Hindi, gawa ito sa bakal. talaga ba? Oo. Wow. Nakakamangha talaga. May fireplace mo sa ilalim nito. Grabe. Dokumentasyon kahit saan. May ideya ka ba kung para saan ginagamit ang ganitong klase ng kwarto? Wow. Mahirap. Siguro pati master bedroom, alam mo yun, baka dito tumira ang hari. Palagay ko mas mataas ang master bedroom. Ganun ba? Oo, nakita namin yon kahapon. Sa tingin ko, pupunta kami dyan maya-maya. Oo. Magandang kwarto. Oo. May mga upuan sa paligid. Maraming impormasyon. Muli. Bahagi ba ito ng isang sandata? Oo. Isang ripple? Paano mo gagamitin? Gusto mo? Ganun ba? Oh, Oo, parang mas kahoy na sandata ito na panakot sa mga tao. oh, parang musket na sandata ito. Oo. Isa sa mga booth para sa talumpati. Yung lugar na pwedeng lagyan ng libro. Ulit. Still an act. May itlog na hindi yung mas matanda mong itlog. Yung millennium na itlog mula sa... China. Wow! Oh, ito ay isang photo book. Ganun ba? Sa tingin ko nga. Oo nga, tingnan mo yan. Larawan ng di ko kilalang simbahan. Oh, pero nandito ito. Oh, nasa looban yan. Mukhang bagong-bago pa ang photo album na yan. Oh. Malamang ng ilan sa mga taong bumili nito. Oh, napaka-ikli nito. Oh. Cute. Sige, akyat na tayo. Umakyat tayo sa mas mataas na kwarto ng tore. Oh, inabot mo na naman ang kamay mo sa chandelier. Siyempre, Napakababa nito. Pero tingin ko dati itong master bedroom. Mas maganda pa noon ang kama. sigurado ako na itong kama. Ibig kong sabihin,
Sa tingin mo, hindi ito orihinal? Hindi. Hindi. Kung titingnan mo itong likod na panel, Oh, kakabit lang ito dyan. wasak na ito. O, sa frame na ito, Oo, hindi naman mukhang totoong antigong kama ito. Pero maaaring ito ay representasyon kung paano dating itsura ng kama noong may mga taong nakatira rito. Ibig kong sabihin, tiyak na natulog sila sa isang canopy bed, gaya ng ginagawa ng bawat hari noong panahon na yon. syempre, Oo. At pagkatapos, may nakasabit na medieval na chandelier dito at may maliliit pang korona sa paligid nito. At sa likod naman, dito may fireplace tayo, malamang gawa sa kahoy ng roble. isa pang eskudo ito. Oh, ito yung nakita sa courtyard. O, Oo, malaki yan. Malaki yung fireplace na yan. at pati na rin kahoy. Oo, nagtataka ako. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong fireplace na ginagamit pero baka ligtas. Oh. Malayo ang kahoy kahit binabantayan mo. At may ilang kabinet din na hindi orihinal. Pero dati wala ito dito. Ang ganda. Gusto ko sanang matulog dito. O, Oo, napakagandang lugar ito para magpahinga. Makikita mo mula rito ang bayan at lambak. maliit at tahimik na bayan. Oo, sana ganyan pa rin sila. Tahimik. Tara, akyat tayo sa bubong sa pinakahuling palapag. Hindi pa ngayon yan. Yeah. What a view. Ang ganda nito, Talagang napakaganda. masdan ang maliliit na bayan sa gilid ng burol saan man. Oo, sa Italia, madalas itinatayo ang mga bayan sa tuktok ng burol para makita at maprotektahan ang sarili laban sa kaaway. Tingnan mo! Nagawa na naman natin. Isa na namang magandang lugar para sa trip na ito. Maaari na namang mawala ang isang dokumentasyon ng kasaysayan. At ito, oo, isa sa mga pinakamagaganda na nakita ko hanggang ngayon. Tunay na kasaysayang medieval. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa panonood ng video ngayong linggo at gusto ko ring pasalamatan kayo sa pagsama sa akin. Tingnan nyo at saka Siyempre, para sa lahat ng nanonood ng video na ito, i-like nyo ang video, mag-subscribe kayo sa channel, mag-iwan kayo ng magandang komento sa ibaba, at tingnan nyo rin ang mga paninda na ginagawa namin. Nasa description ang link. Ganyan mo masuportahan ang channel at matulungan kaming ituloy ang mga adventure at pag-record ng mga lugar na ito. Magkikita tayo ulit sa susunod na linggo, isa na namang kamanghamanghang episode.